Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ipapakita po natin kung paano po ginawa itong divider na ito na ni-request po ng ating client. Shoutout nga po pala sa mga clients namin na nagpapagawa ng mga bagong design. Dahil po sa inyo, mas lalo po kaming natututo. So as you can see, itong divider po na ito is one-sided design. Sa harap po yung design, tapos sa likod, ganyan lang po siya. Bale, plain lang po talaga. So ayun nga po, bago po tayo mag-start, dahil wala pa akong mga naka-reading kahoy para sa pagbuo ng frame, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko maglagay ng mga tela. Mapapanood nyo rin po sa mga previous videos ko kung paano ko po ginawa yung mga ibang dividers. At same lang po yun. So usually ang gumagawa talaga ng mga frames is yung pinsan ko, kasama ko siyang gumagawa, pero dahil wala siya ngayon, so tayo muna yung gagawa. Balik po tayo dito sa paggawa ng tela. Makikita niyo po na kailangan banat na banat natin yung tela, yung paglalagay para maganda po tignan pag nabuo na. Maganda tignan kahit na plain po yun sa likod. Actually, ganyan lang po, paulit-ulit lang po yung ginagawa. Ang nagkaiba lang po talaga dito is yung paggawa po ng frames. So, ayun nga po, punta na tayo sa paggawa ng frames. Actually, yung pagbuo po nitong mga frames na to is madali lang naman. Ang ginamit ko na kahoy is 1x1 by 8 and half by 1 by 8. Kukunin lang po natin yung tamang sukat, then ikakat na po natin. This time, ang size po na pinagawa ng client is 5 feet 3 inches ang taas by 19.5 inches width per panel. Besides sa video po na ito, mapapanood nyo pa yung detailed na paggawa ng frame sa previous videos ko po na nakalagay sa description box. So habang pinapanood nyo po ako kung paano gawin tong frames, i-share ko na rin po kung paano po nag-start yung business ko po na to. Para in a way, baka may mga viewers din ako na ma-inspire para mag-umpisa ng kanya-kanya nilang negosyo. Disclaimer lang po, I'm not an architect nor an engineer. Mahilig lang po talaga ako sa mga crafts and anything about creativity. So, going back to my story, nag-start po tong business ko nung pandemic. At first, I did not expect na magbo-boom talaga yung business ko because the first divider I made was primarily constructed for personal use. And then, a person close to me suggested that why not ibenta ko na lang kung di ko naman ginagamit. Tapos ayun na nga, nag-double, nag-triple hanggang sa dumami hanggang sa na-improve ko na rin na-improve yung product ko. Naalala ko pa nung unang gawa ko ng divider is ang cost lang ng divider na yun is 1,200 to be exact. Tapos ang telang pinang-cover ko is gumupit lang ako ng lumang kurtina. Naalala ko pa, mano-mano pa yung pagkat ko noon. Ang gamit ko lang is handsaw sa pagkakat. Kaya medyo pahirapan pa nung time na yun. Unlike ngayon, meron akong mga tools. Hindi po ako expert, pero ang masasabi ko based sa experience ko, kailangan bago ka magnegosyo, dapat alamin mo muna kung ano talaga yung passion mo or kung saan ka magaling. Kasi besides sa idea na alam mo kung ano yung ginagawa mo tungkol sa product mo, kapag napagod ka, hindi ka agad-agad mag-give up kasi itutulog mo lang yun, tas kinabukasan dahil passion mo yun, okay ka na naman. In short, kapag napagod ka, konting pahinga lang, balik ka na naman sa dati mong gawain kasi nag-e-enjoy ka nga sa ginagawa mo kasi yun nga yung passion mo, gusto mo yung ginagawa mo. Secondly, pag ready ka nang mag-umpisa, napaka-importante na ipag-pray mo kung ano yung gusto mong gawin. Hingi ka ng guidance kay God and have faith na kahit na ano pang mangyari, andun yung positive thinking mo na yung ipuput up mo na negosyo ay mag-work. Lastly is kailangan maniwala ka sa sarili mo na kaya mo kasi walang ibang taong maniniwala na kaya mo kundi ikaw. So ayun na nga po mga guys,
Actually, marami pa sana akong gustong i-share pero sa next video na lang ulit. For now, panoorin po muna natin itong ginagawa ko and sana panoorin niyo po hanggang huli, hanggang sa matapos. So ayun na nga po, balik tayo dito sa usapang kahoy. Kung magtataka kayo paano ko natutunan yung mga bagay na to is nung una talagang nag-experiment lang ako, pero later on naisip ko dahil hindi pa ako ganun kalalim yung kaalaman ko tungkol sa carpentry, kaya nag-enroll din naman ako sa TESDA for carpentry program. Kaya mas lumalim pa yung knowledge ko regarding wood and carpentry. Kaya sa mga gustong magnegosyo dyan, ang masasabi ko lang po is kung gusto nyo po talaga, wala pong imposible. Tapos pag sinamahan pa natin ng hard work, naku, sigurado ay mararating po tayo. Kaya go lang ng go mga beshi ko. Kung kaya ko, siguradong kayang-kaya nyo rin. Ang buhay ay napaka-exciting. Maraming trials, maraming ups and downs. Pero ganun pa man, kailangan nating harapin ang buhay ng masaya. Kailangan matuto tayong maging masaya kahit sa maliliit na bagay. Pero lagi po nating tandaan na dapat matuto tayong huwag iasa ang ating mga happiness sa material na bagay. Sa panahon ngayon, sino ba ang ayaw magkaroon ng financial freedom? Lahat naman tayo gusto nun, di ba? Pero sabi nga ng isang sikat na author ng book na Secret, na si Rhonda Byrne, money doesn't bring happiness, but happiness brings money. So ngayon alam nyo na ang secret sa maraming blessings dapat harapin ang buhay ng masaya, puno ng faith at puno ng pag-asa. Tulad po ng paggawa natin ng ating mga produkto, hindi tayo tumitigil hanggat di natin to napapaganda at na-enhance ng mabuti. Parang ganun din po ang ating buhay. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin marating ang pinaka-goal natin. So ayun na nga mga guys, mga beshi ko. Balik tayo dito sa usaping divider. Malapit ko nang matapos. Ayan, kung nakikita nyo. Nakikita na unti-unti kung paano binubuo ang frames. Ayan, konting-konti na lang at mabubuo na. And share ko lang mga guys, kahit na minsan parang ang hirap gawin, wala talagang imposible. Lalo na syempre babae ako, no? Minsan ang hirap isipin na, kaya ko ba to? Pero kita nyo naman, kaya ko, diba? And sobrang fulfilling sa pakiramdam tuwing nakakatapos ako ng mga ganitong projects. And actually, I'm aiming pa for a bigger project. Gusto ko sa mga construction. Wala namang imposible, di ba? Libre naman ang mangarap. So, taas-taasan na natin. Kayo rin mga guys, sabay-sabay tayong mangarap. Taasan nyo na rin yung mga pangarap nyo. And i-look forward natin na lahat ng yun ma-reach natin with flying colors. So, ayun na nga. Kung makikita nyo, paulit-ulit lang yung ginagawa ko. Hanggang sa matapos ko na at mabuo na ang isang set. So, after mabuo ng mga frames, lalagyan na po ng paint. Pero dito sa vlog na to, hindi ko na pinakita kung paano ko nilagyan ng paint. Kasi medyo mahaba na tong video na to. Anyway, mga guys and mga beshi ko, sana panoorin nyo yung video na to hanggang sa huli. Kung paano ko nabuo hanggang sa paglalagay ng hinges. Hanggang dito na lang po ang pag-a-advise at pagkukwento ng ate nyo. Don't forget to like, share, and subscribe po for more videos. I'll see you again on my next vlog. Bye-bye!